Tayo, ayan, oh. Nakikita niyo yung controller. Iaangat ko siya, dahan-dahan. Tingin sa stage, so nagliliwanag na. Ayan, oh. Okay na, sasagad natin yan. Ayun. Ibaba natin dahan-dahan. Ayan, okay na. Okay na. Oh. Dahan-dahan. Ayan, oh. Yan, okay na. Buo na yung ating control. Tingnan natin kung matatanggal. Oh, matigas na, hindi na matatanggal yung basta-basta. Yan, okay na siya. Mga ka-brother, meron tayong re-repairin ngayon na DMX 384B Intelligence Lighting Controller. Aayusin natin to dahil mayroon siyang problema. Ito yung problema niya, natanggal. Oh. Ipakikita ko sa inyo kung paano natin aayusin to. Yan, oh. Natanggal siya. Kaya mahirap makontrol yung ilaw. Itong control nito, ginagamit ito sa pagkokontrol ng ilaw sa stage sa aming church. Yan. Yung operator nahihirapan mag-control kasi kakapain pa kung nasaan yung volume control to. Ang tawag kasi dito, sliding volume control. Yan. Para maayos natin to, ang gagawin natin, bubuksan natin to. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin ang mga ito. Ito, madali ng tanggal ay tanggal na. Tanggalin natin yung isa-isa. Yan, para hindi tayo mahirapan magbaklas. O, ganyan lang siya. Meron tong screw sa likod, bubuksan natin. Yan, malambot lang naman siya. Isa-isahin natin yan. Tiyagaan lang yan. Oh. Ang gagawin natin, dahil marumi na, ibabars natin to. Mayroon pa palang dalawang natira. Yan. Hindi man to mahirap isauli dahil parehas naman yung kanilang anong tawag nito. Nakalimutan ko na, volume knob. Yan. Ibabars muna natin para malinis. Para pag sa uli natin, malinis na siya. Yan, gagamit lang kayo ng paintbrush para matanggal yung mga dumi-dumi. Ayan, o. Yan, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga tornilyo sa loob. Ano, may mga tornilyo sa loob. Ilang tornilyo yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mabilis, gagamit ako ng cordless na barena. I-reverse lang natin para mabilis matanggal yung tornilyo. Ayan, o. Ito yung tatanggalin natin. Mga tornilyo sa likod. Dahan-dahan lang para hindi malustred. Magnetic siya, oh. Oh, dumidikit naman pala siya, oh. Magnetic. Ganda yung di magnetic, dumidikit yung tornilyo. Yung madali lang tanggalin. Pag screwdriver kasi maraming ikot yan. Sa pagtanggal nito, ingat-ingat lang kasi malalaglag yung mga push button. Ito, tatanggalin lang natin to.
Ihilahin mo lang yan. Ayan. Ang gagawin natin, ilalagay natin yung mga tornilyo dito sa loob para hindi mawala. Ayan. Yung mga knob ngayon din. Ayan. Lagay natin dyan. Oh. Kasi ito, tatanggalin natin to. Mabilis lang yan. Mabilis. So, di ba? Tanggal ka agad. Mabilis tayo. Yan, may mga dumi-dumi. Ibabars natin yan para matanggal yung mga dumi-dumi. Or para pag sauluin natin mamaya, malinis na siya. Check na maraming dumi ito sa ilalim. Yan. Di ba? Tanggal na. Yan, ang daming dumi. Ang gagawin natin, babars natin to para matanggal yung mga dumi-dumi. Natatanggal yung goma. Mamaya na yan. Lalagay muna natin yan dyan para hindi mawala yung mga goma. Ito pala yung problema na ayusin natin. Natanggal dito sa loob. Ang gagawin natin, aalisin mo natin itong mga dumi. Yan, ang dami. Magulat na natin ito sa baba. Maraming alikabok. Hindi may iwasan niya. Hindi mo na ito pwedeng laging tanggalin para linisin itong loob. Mabilis lang yun pag may problema. Ngayon lang ito nalinis dahil ngayon lang ito natanggal. Ayan. Diba malinis na. Ito pula. Gas natin itong lamesa. Malinis na rin. Naging problema na ito, natanggal din dito. Mayroon pala itong karugtong na plastic din sa loob. Tingnan natin kung hindi para mahirap baklasin. Hindi ko na siya babaklasin. Para mabilisan sa pag-return nito, didikitan mo lang to. Yan, tinanggal ko lang to. Yan, inudugtong mo lang doon sa naputol. Naputol yung nandito. Plastic lang kasi pinagdugtungan. Sige itong dikitan na lang to. Para mabilisan. Hindi ko na ito tatanggalin, baka masira pa yung board. Para mabilis sa pag-aayos, tatanggalin ko to. Ba-vlog natin. Yan. Ang gagawin natin para mabilis, ididikit lang natin to. Pwede naman dikitan to. Meron naman akong pandikit. Ito. Titingnan ko kung pwede pa ito. Hindi na yata pwede. Tumigas na. Papanibago na lang tayong pandikit. Ang gagawin natin, check natin kung yung posisyon niya. Posisyon. Yan. Kitang-kita mo naman siya dito.
ito yung tamang posisyon. Bago kayo magdikit, bago nyo dikitan, i-check muna ninyo kung tama yung posisyon. Kapag maling posisyon, hindi mo mailalagay yan. Bago mo dikitan, check muna natin yung tamang posisyon. Ito, tamang posisyon nito. Ayan. Ang gagawin natin, ilalapag muna natin dyan. Ito, buksan na natin itong dikit. Madali lang gamitin to. Pupusukin mo lang ito dyan, no? Hindi pa nabutas. Yan, butas na. Kaya lang ito, dapat magamit mo na pala ito. Agad-agad. Tinitigas. Yan. Paano ba yung posisyon niya? Ganito. Dapat huwag mong kalimutan yung posisyon niya. Para sure ball. Okay. Lalagyan natin ito ng dikitong sa plastic. Ay! Naku, nalaglag pa. Matandaan ko naman siya. Sana nga tama. Para hindi maipasok. Mali yata. Baliktad. Yan. Sana tama. Yan. Tama siya. Galaw-galawin natin para hindi dumikit. Para hindi dumikit sa rilis. Yan. Takma natin ito. Palabasin natin kaunti. Pinalabas ko lang yung hangin para huwag tumigas. Pag may hangin kasi, titigas yan. Tingnan natin kung dikit. Dikit na. Hindi naman siguro matatanggal yan kung hindi ko parasahin. Yan, dikit na siya. Pwede na. Dikit na. Dikit na siya. Yan, okay na siya. Magbibitilador na tayo, mainit! Okay na siya. Hindi maisagad. Yan. Okay lang pala siya. Yan, dikit na dikit. Yan, okay siya. Hindi matatanggal kung hindi ko iparasahin. Ito naman ang ipaparas natin. Sasolder na natin kasi naayos na yung volume. Lagyan natin sa gitna para hindi mahirap. Yan, okay siya. Lagyan natin sa gitna para hindi mahirap. Okay na. Gagawin natin ito, isasaulin natin. Pag nasaulin natin, i-testing natin. Malikabok talaga, oh. Hindi pa na isasaulin, malikabok na. Yan, pasaulin na natin. Ito yung display. Dapat nakatakot mo dito sa salamin.
So, ito natin sa dati. Yan, okay. Tapat-tapat na. Yan, okay na. Sasalo natin itong mga tornilyo. Push natin to para mag-reverse na siya. Itong ginagamit ko, cordless na drill. Kaya lang mas maganda yung cordless na screwdriver. Okay, wala pa tayo no. Kaya tsaga-tsaga muna tayo dito. Medyo mabigat ito. At malakas. Baka malustred yung ating dapat natin sa screw. Para iwas lost thread. Ito kasi pag nakasobrahan ng higpit, malulustred siya. Mga ganun, okay lang. Na-apen siya. Nasagad. Mali. Ito sa labas pala. Ito sa labas ko. Ito yung sa pangloob. Yun. Sobrahan. Mas maganda talaga yung cordless screwdriver kaysa dito. Ito kasi ito, makuha sa ito. Yung kasi yung cordless screwdriver naka-design talaga sa mga ganito. Ito sa mga pangbutas ito ng bakal, pangbutas sa kahoy, pangbutas sa pader. Habang wala pa tayong cordless, yung unang ginamit ko. Ilalabas mo natin itong mga pinasok natin sa loob. Check muna natin kung kompleto yung push button. Kompleto. Napunta din yung pandikit. Sasauli na natin yung takip. Oh, meron pa pala. Check natin kung tama. Tama. Oo siya. Kakabit na natin itong wiring. Hindi mo mailalagay yung pagbaliktad yan. So, ulit na natin. Hindi natin higpitan. Kailangan mailagay muna yung mga tornilyo. Kompleto na. Yan, sakapin kita. Pwede naman natin ulahin yun dito sa gitna. Yan, okay lang yan. Okay na. Yan, mahigpit na yan. Mahirap yung pagka sobrang higpit, malulos thread. Masisira yung screw natin. Yan, okay na. Ayan, o. Yan, maganda na mayroong gamit. Mabilis. So, tingnan natin ito kung okay na siya. Hindi mas nakatagal. Okay.
natin to. Masakit kasi yung dikit niya. Makakin kasi yung madikit. Okay lang naman niya. Hindi na natin tinanggal dahil makabaho. Isa pa, baka masunog pa yung circuit board. Okay na, mag-testing tayo. Testing. Ventilador. Mas mura. Mga ka-brother, ititesting na natin yung ginawa nating itong BMX controller. Dadalhin na natin doon sa audio room. Ito na yun. Kakap na natin to para malaman natin kung gagana siya o epektibo yung ginawa natin. Ayan o, pupunta na tayo sa ating audio room. Bubuksan lang natin tong pinto. Ang gagawin natin, isasaksak muna natin yung ilaw. Sasaksak muna natin ito. Yan o. Kaya sa kabila, ganun din. Sasaksak natin yung ilaw din. Kabila. Isaksak. Saksak natin ito. Yan o. Tapos pupunta na tayo doon sa audio room. Bitbit natin ito. Punta na tayo sa audio room para maikot na natin. Para kapag testing na tayo. Yan, naisaksak ko na yung dalawang spotlight. Dinadaan na pala tayong pinto. Ito na yung pinto. Ang gagawin natin, kakabit na natin yung wiring. Ito yan o. Kakabit natin yung power supply. Tapos ganun din yung sa controller. Ito yung linya para sa controller. Tapos sa kan ito sa likod. Tapos bubuhay na rin natin to. Yan o. Ititesting na tayo. Bubuhayin natin yung linya. Dalawa yan. Tapos angat natin yung isa. Titingnan natin kung iilo yung isang, kalimutan ko ang tawag yan. Ayan, gumagana siya. Ayan. Dalawa. Magkasabay yung dalawa. Ayan, okay na. Okay na, gumagana na siya. Ayan o, kitang-kita naman ninyo.
siya. Oh. Ayan. Pwede na. Ito kasi dalawa ito. Kapag ilok mo yung isa, isang ilo lang gagana niyan. Oh. Isang ilo lang yan. Oh. Kapag ilok mo itong isa at itong isa, yung kabila naman ang gagana. Ay ano, kita na ninyo. Ano, okay na siya. Pagsabayin natin, ayan o. Dahan-dahan natin papatayin. Ayan. Okay na siya. Tingnan natin kung mahuhugot. Hindi na mahuhugot. Ayan. Matibay pagkagawa natin o. Ayan o. Okay na siya. Pwede na.